Hindi tumakas ang isang babae dahil gusto niyang magkaroon ng mas magandang buhay, kundi tumakas siya dahil kung nanatili pa siya, baka wala ng buhay ang kanyang mga anak kinabukasan. Sa ilalim ng malamig na puting ilaw ng Ninoy Aquino International Airport, sa isang gabing nagmamadaling umuwi ang mga tao, may isang babaeng Iranian na nagngangalang Laila na nakayakap sa kanyang sanggol habang ang kabilang kamay niya ay humihila ng isang lumang maleta. Ang dalawa pa niyang anak ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang damit. Tila takot na kung bibitawan nila ang kanilang ina kahit isang segundo, magkakahiwalay sila habang buhay. Namumula ang kanyang mga mata mula sa magdamag na hindi niya pagtulog, mula sa tunog ng mga pagsabog na sumisigaw pa rin sa kanyang alaala, mula sa takot na hindi pa rin bumibitaw sa kanyang puso. Hindi pangarap niya ang Pilipinas. Ngunit ito ang huling pintuan na bukas pa para sa isang ina na makatakas, kasama ang 3 anak mula sa impyerno. Mahinang nagtanong ang gitnang anak na babae, "Mama, wala na bang giyera dito, di ba?" At ang tanong na iyon, ang siyang nagpabago sa isang ordinaryong gabi upang maging isang kwento na magpapabago sa buhay ng buong pamilya magpakailanman. Hindi kailanman inisip ni Laila na sa Pilipinas niya sisimulan ang bagong buhay kasama ang kanyang mga anak. Sa kanyang dating mundo, ang salitang Pilipinas ay pangalan lamang ng isang malayong lupain na nasa kabilang dulo ng kanyang mga alaala ng tahanan, pamilyar na amoy ng pagkain, ang mga tawag sa pagdarasal sa umaga at ang halakhak ng kanyang asawa na umaalingaw-ngaw sa maliit na bakuran sa harap ng bahay. Ngunit sa gabing bumagsak ang lahat, ang pangalang iyon ay naging ang huling pintuan na hindi pa sumasara sa kanyang harapan. At kahit ngayon ay nakatayo siya sa lupaing walang tunog ng pagsabog, walang bumabagsak na gusali, walang sumisigaw na tumakas, hindi ibig sabihin niya na nakalaya na siya sa takot. Dahil minsan, ang pagkaligtas sa giyera ay hindi nangangahulugang alam mo na kung paano ipagpapatuloy ang buhay. Inayos ni Laila ang pagkakakarga sa bunsong anak, na mas mainit kaysa karaniwan at medyo mabilis ang paghinga dahil sa lagnat na hindi pa gumagaling. Ang kabilang braso niya ay humihila sa lumang maleta na umuugong ang gulong sa sahig ng airport. Tahimik na naglalakad ang panganay na anak na lalaki sa kanyang kaliwa, hindi nagsasalita mula nang bumaba sila ng eroplano. Sinusubukan niyang umayos ng tayo at tumingin sa paligid tulad ng isang sapilitang paglaki. Ang gitnang anak na babae ay mahigpit pa ring nakakapit sa laylayan ng damit ng kanyang ina hanggang sa kumulubot ito. Hindi siya umiiyak, hindi nagrereklamo, hindi na nagtanong pa pagkatapos ng tanong kanina. Ngunit sa kanyang mga mata ay may pag-aalinlangan na hindi dapat taglay ng isang bata sa kanyang edad. Alam ni Laila na mas kaunti ang oras niya kaysa sa inaakala. Ang cash sa kanyang pitaka ay hindi sapat para magkamali ng maraming beses. Hindi pa kumpleto ang ilang dokumento. Hindi pa naayos ang mga kopya ng pasaporte. Hindi siya marunong magsalita ng Tagalog at ang kanyang Ingles ay pawang mga maikling parirala lamang na isinaulo niya ng mabilis habang tumatakas. At ang pinakamabigat sa lahat, walang naghihintay sa kanya dito. Walang kamag-anak, walang kaibigan, walang taong makapagsasabi ng buong tapang, "Dumating na kayo, ako na ang bahala." Mayroon lang siyang isang maliit na papel na lukot sa paulit-ulit na pagtingin. Sa papel na iyon ay nakasulat ang pangalan ng isang murang tirahan sa labas ng syudad, kasama ang maikling rekomendasyon mula sa kakilala ng kakilala sa pansamantalang kampo. Pumunta ka muna doon, pagkatapos ay humanap ka ng paraan. Ang pangungusap na iyon ay parang may pag-asa habang nakaupo pa sa pansamantalang ligtas na lugar. Ngunit nang tumayo na siya, ng totoo, sa gitna ng hindi pamilyar na airport, kasama ang 3 anak na gutom, antok at takot, naging napakahina ng pangungusap na iyon. Napakahina, halos hindi sapat para kapitan ng kanyang puso. Muling bumukas ang automatikong salaming pinto. Ang mainit at mahalumigmig na hangin ng Maynila ay humaplos sa mukha ni Laila. Ang amoy ng hangin sa labas ay iba sa lahat ng lugar na dinaanan niya habang tumatakas. Wala itong amoy ng alikabok at usok mula sa bumagsak na gusali, walang usok mula sa sunog, walang anino ng kamatayan na lumulutang sa hangin. Ngunit hindi rin ito amoy ng tahanan. Ito ang amoy ng isang malaking syudad na may sariling buhay, may sariling ritmo,
at hindi humihinto para sa isang taong nawawalan ng pag-asa. Sa kanyang harapan ay ang mahabang pila ng mga taxi na nakaparada ng maayos. Ang pulang ilaw sa likod ng mga sasakyan ay sumasalamin sa kalsada na nagtatago pa rin ng init mula sa maghapon. Ang tunog ng mga opisyal na tumatawag ng pila ay paminsan-minsan, ang tunog ng gulong ng maleta ng ibang biyahero, ang tunog ng maliliit na bata na umiiyak sa malayo, ang tunog ng ilang driver na nag-uusap sandali, tipikal ng mga nagtatrabaho sa gabi. Lahat ay nagpapatuloy ng normal, tila ang gabing ito ay isa lamang ordinaryong gabi sa Maynila na walang dapat alalahanin. Ngunit para kay Laila, ito ang gabing unang-una niyang naramdaman nang malinaw na ang kanyang dating buhay ay maaaring natapos na talaga. Lumingon ang panganay na anak na lalaki sa kanyang ina, tila gustong magtanong kung saan sila susunod pupunta, ngunit hindi siya nagtanong. Inilipat lamang niya ang kanyang kamay upang tumulong sa paghawak sa kabilang panig ng maleta, tila takot na masyadong mapagod ang kanyang ina. Lumapit pa ng kaunti ang gitnang anak na babae at dahan-dahang sumandal sa braso ng kanyang ina. Samantalang ang bunso ay umuungol sa leeg dahil hindi mahimbing ang tulog. Naramdaman ni Laila na ang kanyang puso ay hinihila sa tatlong direksyon ng sabay-sabay. Gusto niyang yakapin ang lahat ng kanyang mga anak ng mahigpit, gusto niyang sabihin na magiging maayos ang lahat, gusto niyang paniwalaan nila na sa pagdating dito ay walang sinuman ang sasaktan pa sila. Ngunit siya mismo ay hindi pa nangangahas maniwala sa salitang iyon ng buong puso. Ang isang ina sa normal na panahon ay maaaring may tungkuling turuan ang kanyang mga anak tungkol sa mundo. Ngunit ang isang ina na tumatakas para sa buhay ay kailangang gawin ng higit pa roon. Kailangan niyang magsinungaling sa kanyang mga anak ng may pagmamahal. Kailangan niyang sabihin ang salitang ligtas kahit nanginginig siya. Kailangan niyang ngumiti kahit gusto niyang bumagsak sa lupa. Kailangan niyang umasta na alam niya ang daan kahit na ang totoo ay naglalakad siya sa gitna ng dilim ng walang mapa. Muling kinuha ni Laila ang papel na may address upang tingnan. Ang mga titik sa papel ay nagsisimula ng kumalat mula sa pawis sa kanyang kamay. Paulit-ulit niyang binasa ang pangalan ng tirahan sa kanyang isip, tila ang pagbabasa nito ay magpapaging totoo sa lugar na iyon. Ngunit sa mundo ng isang tumakas, walang katiyakan, kahit ang higaan para sa isang gabi. Walang garantiya na ang tatlong bata ay makakatulog sa isang nakakandadong silid at walang garantiya na may matitirang kabaitan sa mundo para sa isang estranghero tulad niya. Yumuko siya upang dahan-dahang haplusin ang pisngi ng kanyang anak na babae. Tumingala ang bata ng pagod. Pilit na ngumiti si Laila kahit na nanginginig ang kanyang mga labi. Sinabi niya sa kanyang anak sa kanilang katutubong wika na, "Malapit na tayong makapagpahinga." Ang mga salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig ng malumanay, ngunit sa loob ay napakabigat, halos hindi siya makahinga dahil hindi niya alam kung totoo ba iyon. Sa labas, dahan-dahang gumalaw ang pila ng taxi. Ang malaking syudad ay patuloy sa kanyang tungkulin nang hindi pinapansin kung sino ang nakaligtas o bumabagsak. At sa sandaling iyon, pinagsama ni Laila ang lahat ng natitira niyang lakas, at kasama ang tatlong anak ay humakbang palabas ng salaming pinto patungo sa kanilang unang gabi sa Pilipinas, na ang puso ay kumakapit sa pinakamaliit na pag-asa. Dahil sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay maniwala na ang murang tirahan sa dulo ay maaaring may maliit na silid na naghihintay. At hindi pa niya alam na ang desisyon niyang sumakay sa isang taxi sa loob ng ilang minuto ay hindi lamang magdadala sa kanya sa pansamantalang tulugan, kundi magdadala rin sa kanya upang makilala ang isang tao na magpaparamdam sa kanya na sa mundong ito ay may mga pusong hindi basta-basta lumalakad at hinahayaan ang pagdurusa ng iba. Dahan-dahang humakbang palabas si Laila kasama ang kanyang tatlong anak mula sa salaming pinto patungo sa mainit at mahalumigmig na hangin ng Maynila sa hating gabi. Tila bawat hakbang ay nangangailangan ng higit na lakas ng loob kaysa lakas ng katawan. Sa kanilang harapan ay ang pila ng mga taxi na nakaparada ng maayos. Ang mga ilaw sa bubong ng mga sasakyan ay nagsasalita ng berde at pula na kumikislap sa dilim, tila ayaw pa matulog ng buong siyudad. Maraming driver ang tumitingin sa kanilang orasan. Ang ilan ay mabilis na nagbubukas ng pinto upang salubungin ang mga pasahero
Dahil para sa mga naghahanap buhay sa gabi, bawat minuto ay gasolina, pagkain, at gastusin sa bahay na hindi pwedeng maghintay kinabukasan. Sa pila mismo, may isang sasakyan na medyo mas tahimik kaysa sa iba. Ito ay isang taxi na berde at dilaw. Hindi bagong-bago ngunit malinis, tulad ng isang taong gumagalang sa kanyang hanapbuhay. Sa windshield ay may nakasabit na tuyong sampaguita garland at malapit dito ay may maliit na religious amulet na nakalagay sa sulok ng dashboard. Sa gilid ng manibela ay may larawan ng isang babaeng estudyante sa uniforme, maingat na nakalagay. Ang nakaupo sa likod ng manibela ay si Mang Tonyo, 52 taong gulang. Ang kanyang mukha ay hindi mukha ng isang kilalang tao. Isa lamang siyang ordinaryong Pilipinong lalaki na dinaanan na ng sikat ng araw, ulan, traffic, usok sa kalsada at hindi mabilang na pasahero sa kanyang buhay. Nagsakay na siya ng mga turista na malakas tumawa hanggang sa mapuno ng saya ang buong sasakyan. Nagsakay na siya ng mga nagtatrabaho na agad nakatulog sa kotse dahil masyadong pagod para makipag-usap. Nagsakay na siya ng mga lasing na hindi na maintindihan ang sinasabi, mga magkasintahan na nagtatalo, mga matatanda na pumupunta sa ospital sa gabi, at mga tahimik na tao na tumitingin sa labas ng bintana na tila wala nang natitira sa kanilang puso. Ang pagmamaneho ng taxi sa loob ng maraming taon ay nagturo sa kanya na minsan hindi kailangan ng tao na magsalita upang makita kung ano ang kanilang pasan-pasan. At nang makita niya si Laila na papalapit kasama ang 3 anak, agad niyang nalaman na ang pamilyang ito ay hindi ordinaryong pasahero. Hindi dahil sa luma ang kanilang damit, hindi dahil sa labis na pagod ang mukha ni Laila, kundi dahil sa kanyang mga mata ay may nakita siyang dati na niyang nakita. Ito ay ang tingin ng isang taong nakatayo pa rin dahil mayroon pa siyang dapat protektahan. Ito ay ang tingin ng isang taong halos durog na sa loob ngunit wala pang karapatang bumagsak sa harap ng kanyang mga anak. Dahan-dahang bumaba si Mang Tonyo sa sasakyan nang walang pagmamadali, hindi tulad ng ibang taxi. Lumakad siya sa likod ng sasakyan, binuksan ang trunk para mag-imbak ng bagahe nang hindi nagsasalita ng marami. Nagulat ng kaunti si Laila nang makita siyang lumapit, ayon sa instinct ng isang taong matagal nang nag-aalinlangan. Ngunit nang makita ang kilos ng lalaki sa harap niya, na hindi nagmamadali, hindi nakatitig ng mapanganib, dahan-dahan niyang inabot sa kanya ang isang lukot na papel. "Please, this address," sabi niya ng mabagal sa sira-sirang Ingles. Kinuha ni Mang Tonyo ang papel upang tingnan. Ang pangalan ng lugar sa papel ay isang murang lugar sa labas ng syudad, malapit sa airport. Kilala niya ang lugar na iyon. Hindi iyon tirahan ng mga turista na maraming pagpipilian. Kadalasan, ang mga pumupunta doon ay ang mga gustong makatipid ng husto o ang mga wala ng ibang pagpipilian. Tumingala siya upang tingnan muli ang 3 bata. Sinusubukan ng panganay na anak na lalaki na umayos ng tayo, tila sinusubukan niyang gampanan ang papel ng nawawalang ama. Ang gitnang anak na babae ay tumitingin sa kaliwa at kanan, nang maingat, tila ang lahat sa paligid ay handang maging panganib anumang oras. Samantalang ang bunso ay nakatulog sa balikat ng kanyang ina, tila nauubusan na ng lakas ang katawan upang lumaban pa. "Sakay na po," mahinang sabi ni Mang Tonyo sa Tagalog. Kahit alam niyang hindi mauunawaan ni Laila ang lahat ng salita, minsan ang malumanay na tono ay mas epektibong nakakabagtas sa hadlang ng wika kaysa sa mga salita. Bahagya lang tumango si Laila at dahan-dahang isinakay ang mga anak isa-isa ng maingat. Sumakay muna ang panganay na anak na lalaki, hindi pa rin binibitawan ang kamay ng kanyang kapatid na babae. Sumunod na pumasok ang anak na babae at umupo malapit sa pinto. Si Laila naman ay umupo sa gitna. Yakap ang bunsong anak ng mahigpit, tila takot na kung bibitawan niya kahit isang saglit, kukunin muli ng buhay ang lahat sa kanya. Dahan-dahang umalis ang sasakyan sa airport. Ang mga ilaw sa kalsada ng Maynila ay humahaba na parang linya sa windshield. Ang mga karatula ng convenience store, mga karatula ng expressway, mga matataas na poste ng ilaw na nakahanay, at daan-daang iba pang sasakyan ay tumatakbo pa rin tila ang syudad na ito ay hindi marunong magpahinga. Ngunit sa loob ng maliit na sasakyan ay puno ng katahimikan na mas makapal kaysa anumang salita. Mayroon lamang tunog ng makina,
mahinang tunog ng aircon, at tunog ng navigation system mula sa telepono na nagsasalita sa Tagalog ng may ritmo. Paminsan-minsan ay sumusulyap si Mang Tonyo sa rearview mirror. Nakita niya si Laila na mahigpit na nakahawak sa maliit na bag niya, namumutla ang kanyang mga daliri, tila sa loob niyon ay ang huling pira-pirasong bahagi ng kanyang dating buhay na kaya pa niyang pangalagaan. Hindi niya gustong manghimasok. Isa rin siyang Pilipinong matanda na alam ang mga limitasyon. Ang ilang bagay ay hindi mo dapat itanong kung hindi mismo sasabihin ng tao. Ngunit ng gabing iyon, hindi niya alam kung bakit. Ang katahimikan ng babaeng ito ay napakabigat, tila palaging humahaplos sa kanyang puso. Nang makalabas ang sasakyan sa lugar ng airport at makapasok sa pangunahing kalsada, nagsimulang gumalaw ng balisa ang gitnang anak na babae bago marinig ang mahinang hikbi. Hindi siya malakas umiyak, hindi siya nagreklamo tulad ng ordinaryong bata. Ito ay tunog ng pag-iyak na tila ang isang maliit na tao ay matagal nang sinubukang itago ang kanyang takot hanggang sa kusang lumabas ito. Mabilis na yumuko si Laila upang aliwin ang kanyang anak sa Farsi. Napakalambot ng kanyang boses. Napakalambot, tila isinisilid niya ang kanyang puso upang balutin ang takot ng kanyang anak upang walang masaktan. Hindi naiintindihan ni Mang Tonyo ang sinasabi niya, ngunit naiintindihan niya ang lahat mula sa tono ng boses. Iyon ang boses ng isang ina na nagsisinungaling sa kanyang anak ng may pagmamahal. Nagsisinungaling na magiging maayos ang lahat. Nagsisinungaling na malapit na silang makarating sa tirahan. Nagsisinungaling na ligtas dito, kahit siya mismo ay hindi pa sigurado kung mayroon pa bang lugar sa mundong ito na ligtas para sa tatlong bata. Mas mahigpit niyang hinawakan ang manibela nang hindi niya namamalayan. Ang ilang larawan sa nakaraan ay tila mabilis na bumalik sa kanyang isip. Ang pakiramdam ng pagtingin sa taong mahal mo sa harap mo, ngunit hindi ka makatulong. Lubos niyang kilala ang pakiramdam na iyon. Kahit ibang kuwento, ibang panahon, kakaiba ang sakit sa kanyang dibdib. Muli siyang sumulyap sa panganay na anak na lalaki sa salamin. Hindi umiiyak ang batang iyon, hindi nagtatanong, hindi masyadong gumagalaw, ngunit ang kanyang mga mata ay laging alerto, tulad ng isang taong handang protektahan ang kanyang ina at mga kapatid kahit bata pa siya. Ang Maynila ay maliwanag pa rin sa labas ng sasakyan. Dumaan ang sasakyan sa tulay, sa mga billboard, sa mga tindahan ng pansit na bukas pa sa gabi, sa mga motorcycle taxi na nakaupo at naghihintay ng customer sa harap ng kanto. Buhay na buhay ang syudad, masigla, puno ng mga taong may sariling destinasyon. Ngunit para kay Laila, ang mga iyon ay maaaring mga kakaibang larawan lamang na lumilipas ng walang kahulugan. Dahil kapag ang tao ay lubos na nilamon ng takot, kahit ang mga ilaw ng buong syudad ay hindi makapagpapainit sa puso. Hindi na nagsimula ng usapan si Mang Tonyo. Hindi nagtanong kung saan sila galing. Hindi nagtanong kung may naghihintay sa kanila. Ipinagmaneho lamang niya ang sasakyan ng pinakamahusay na magagawa niya. Baka sakaling mas makatulog ng maayos ang bunso. Baka sakaling tumigil sa paghikbi ang babae. Baka sakaling magkaroon ng oras ang babaeng nakayakap sa buong buhay niya sa likod ng upuan upang makahinga ng kaunti pa. Ngunit habang patuloy siyang nagmamaneho, lalo siyang nakaramdam ng kakaiba. Ang pakiramdam na iyon ay hindi lamang awa. Parang may isang bagay na tahimik na nagsasabi sa kanya na ang kwento ng pamilyang ito ay hindi matatapos sa paghahatid lamang mula sa airport patungo sa address sa papel. Hindi pa niya alam kung ano ang naghihintay sa unahan. Hindi niya alam kung tatanggapin sila ng tirahan na iyon. Hindi niya alam kung magtatapos ng mapayapa ang gabing ito. Ngunit may isang bagay na unti-unting lumilinaw sa kanyang isip. Hindi na niya maaaring tingnan ang pamilyang ito bilang isa lamang pasahero. At habang dahan-dahang lumiliko ang taxi mula sa pangunahing kalsada patungo sa mas makitid na kalye, patungo sa unang murang guest house sa Pilipinas ni Laila, walang sinuman sa sasakyan ang nakakaalam na ang address sa papel na iyon ay hindi magiging kanilang tulugan para sa gabing ito. Sa halip, magiging ito ang unang pintuan ng isang mas mabigat na pagsubok. At ang pagsubok na iyon ang siyang magpapahirap sa puso ng isang taxi driver na hindi na makapagmaneho ng basta-basta. Lumiko ang taxi sa isang makitid na kalye na mas tahimik kaysa sa pangunahing kalsada. Ang mga ilaw mula sa mga tindahan na dati maliwanag
at mahaba ay unti-unting naglaho, naiwan lamang ang liwanag mula sa mga poste ng ilaw sa gilid ng kalsada na naghahagis ng anino sa mga kupas na lumang pader at magulo na mga kable sa itaas. Ang Maynila sa anggulong ito ay hindi na katulad ng malaking syudad na madalas makita ng mga tao sa mga postcard o advertisement. Ito ay ang Maynila ng mga eskinita, ng mga lumang apartment na may bakbak na pintura, ng mga saradong pintuan ng sari-sari store, at ng katahimikan na bumabalot pagkatapos umuwi ang karamihan sa mga tao. Sa wakas, dahan-dahang huminto ang sasakyan sa harap ng isang lumang apat na palapag na gusali. Ang karatula ng guest house sa harap ay kalahati lang ang ilaw, ang ilang bombilya ay kumikislap ng hindi regular kaya malabo ang pangalan ng lugar. Mukha rin itong pagod mula sa matagal na pagtayo doon. Ang maliit na salaming pinto ay sumasalamin sa imahe ng ina at ng kanyang apat na anak na nasa loob pa ng sasakyan. Tila sila ay mga estranghero na walang sinumang tunay na naghihintay. Tinitigan ni Laila ang karatula ng tirahan ng ilang sandali. Wala nang masyadong pag-asa ang natitira sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila nito, ang mga tao ay laging kumakapit sa huling bagay na kanilang nakikita. Para sa kanya ngayong gabi, marahil hindi ito ang pinakamahusay na tirahan, hindi ito tunay na ligtas, hindi ito ang lugar na gusto niyang dalhin ang kanyang mga anak. Ngunit kung may maliit na silid, isang pintuan na nakakandado, isang sahig na maaaring higaan ng kanyang mga anak, nang hindi na kailangang yakapin ang kanilang escape bag. Sa buong gabi, sapat na iyon. Pinatay ni Mang Tonyo ang makina ng sasakyan at bumaba upang buksan muli ang trunk. Tinulungan si Laila na buhatin ang mga maleta. Hindi siya nagsalita ng higit sa kinakailangan. Tahimik lamang siyang nakatingin sa mga kilos ng ina at ng kanyang mga anak. Buhat-buhat ni Laila ang bunsong anak nang mahigpit sa kanyang dibdib. Nagmamadaling bumaba ang panganay na anak na lalaki at hinila ang isa pang maleta na parang mas matanda sa kanyang edad. Ang gitnang anak na babae ay naglalakad malapit sa kanyang ina, nakatingin sa gusali ng may pag-aalinlangan ngunit hindi nagtanong. Pagpasok sa maliit na lobby, ang amoy ng lumang aircon na hinaluan ng amoy ng panlinis ng sahig ay humaplos sa kanilang ilong. Sa likod ng kahoy, na counter sa harap, ay nakaupo ang isang lalaking nasa edad. Ang kanyang mukha ay mukhang antok ngunit alerto, tipikal ng isang nagtatrabaho sa night shift. Tumingala siya nang makita si Laila at ang tatlong bata, at ang kanyang magalang na ngiti para sa mga bisita ay bahagyang natigilan nang makita ang dami ng bata, ang kondisyon ng kanilang mga maleta at ang mukha ng babae sa harap niya. Sinubukan ni Laila na magpaliwanag sa kaunting Ingles na alam niya. Kinuha niya ang mga dokumento na mayroon siya at inilatag isa-isa sa counter tulad ng isang taong alam na ang inilalatag niya ay hindi lang papel kundi ang pagkakataon para sa kanyang tatlong anak na makatulog ngayong gabi. Mabilis na tiningnan ng lalaki sa likod ng counter ang mga dokumento. Nagtanong siya tungkol sa mga kopya ng pasaporte, nagtanong tungkol sa security deposit, nagtanong tungkol sa bilang ng mga maninirahan. Bahagyang naiintindihan ni Laila ang ilan, hindi lahat. Mabilis niyang binuksan ang kanyang pitaka, naghahanap ng cash nang nagmamadali, pinagsama-sama ang lahat ng pera at inilagay sa mesa nang may bahagyang nanginginig na mga kamay. Ngunit minsan ang pagdurusa ng isang tao ay natatalo ng isang sistema na hindi sinasadya. Ito ay simpleng patakaran, kondisyon, ang takot sa panganib ng ibang panig na hindi handang tumanggap ng karagdagang pasanin sa gabing ito. Umiling ang lalaki. Hindi siya sumigaw, hindi nagsalita ng mapanlait, hindi tumanggi ng may poot. Paulit-ulit lamang siyang nagsalita, ng balisa na walang sapat na kopya ng pasaporte, hindi sapat ang security deposit, at hindi niya matatanggap ang tatlong bata sa oras na ito. Ang sagot ay hindi malakas, ngunit ito ay bumagsak ng mabigat sa dibdib ni Laila. Nakatayo siya ng tahimik sandali, tila hindi pa rin naiintindihan na ang ilang simpleng pangungusap ay kayang itulak ang buong pamilya pabalik sa dilim ng ganoon kadali. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinalik ang pera sa kanyang pitaka, kinuha ang hindi kumpletong mga dokumento na ngayon ay tila walang halaga at bahagya siyang tumango, tulad ng isang taong wala ng lakas para magmakaawa pa. Muling bumukas ang salaming pinto
nang lumakad si Laila kasama ang kanyang mga anak. Ngayon, mas malamig ng kaunti ang hangin sa labas kaysa kanina o marahil ay dahil namatay na naman ang isang bahagi ng kanyang pag-asa. Agad na tumingala si Mang Tonyo na nakasandal pa rin sa kanyang sasakyan nang makita ang mukha ni Laila. Alam na niya ang sagot bago pa man siya magsalita. Ang mukha ng isang taong kakadismaya lang sa pinakamahalagang bagay ay madalas na hindi na kailangan ng salin. Ano pong nangyari? Tanong niya, kahit alam niyang hindi niya maintindihan ng buo. Sinubukan ni Laila na sumagot ng mabagal sa Ingles, putol-putol. They say no room, no passport copy, no cash deposit enough. Ang kanyang mga pangungusap ay putol-putol, ngunit bawat salita ay malinaw upang maipakita ang buong larawan sa nakikinig. Sinubukan niyang ngumiti, tila gusto niyang panatilihin ang kanyang huling dignidad, ayaw niyang umiyak sa harap ng isa pang estranghero. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanginginig ng hindi niya mapigilan. Nagsimulang magreklamo ang bunso dahil gutom at pagod na at hindi na makatiis. Ang gitnang anak na babae na matagal nang nagpipigil kaysa sa dapat gawin ng isang bata ay nagsimulang mamula ang mga mata at mahinang humikbi. Samantalang ang panganay na anak na lalaki ay tiningnan ang kanyang ina ng isang saglit bago mabilis na yumuko at mas mahigpit na hinawakan ang hawakan ng maleta, tila gustong sabihin ng walang salita na kahit paano ay makakatulong pa rin siya kahit na sa paghila lamang ng bagahe gamit ang payat na braso ng isang bata. Dahan-dahang napaupo si Laila sa tabi ng bangketa malapit sa taxi. Naghahanap siya sa kanyang bag ng balisa sandali bago kinuha ang huling maliit na pakete ng crackers. Maingat niya itong binuksan, hinati isa-isa sa kanyang mga anak. Walang nag-aagawan, walang nagrereklamo pa. Bawat bata ay tahimik na kinuha at dahan-dahang kinain, tila alam na ang maliit na piraso sa harap nila ay maaaring ang huling bagay bago ang gabing ito ay maging mas mahaba kaysa sa kanilang inaasahan. Ang tanawing iyon ang nagpatigil kay Mang Tonyo. Hindi lamang niya nakita ang isang ina at 3 anak na tinanggihan ng hotel. Nakita niya ang isang bagay na mas malalim. Nakita niya ang kawalan ng pag-asa na pinakakinatatakutan ng mga magulang. Nakita niya ang mga kamay ng isang babae na dapat ay niyayakap ang kanyang mga anak sa sarili niyang tahanan. Sa halip ay nakaupo at naghahati ng crackers sa bangketa ng ibang bansa sa hating gabi. Nakita niya ang mga bata na hindi humihingi ng anuman kahit may karapatan silang umiyak at magreklamo tulad ng ibang bata dahil pinilit sila ng buhay na matuto nang masyadong mabilis na ang paghingi ng ilang bagay ay hindi nagdadala ng anuman. At ang larawan na iyon ay malalim na humaplos sa kanyang alaala. Hindi eksaktong pareho ang larawan, ngunit ang pakiramdam ay magkatulad, ang pakiramdam ng pagkakaroon ng mahal sa buhay sa harap mo. At ikaw naman ay walang magawa upang mapabuti ang sitwasyon. Ang pakiramdam na ang buong mundo ay patuloy sa paglalakad, ngunit ang buhay mo ay parang nakakulong sa isang mahabang gabi na walang labasan. Lubos niya itong naaalala. Tiningnan ni Mang Tonyo ang kanyang relo. Hapit hating gabi na. Kung magmamaneho pa siya upang maghanap ng 1 o 2 murang hotel, walang garantiya na may available na silid at kung mayroon man, ang perang natitira sa kamay ng babaeng ito ay mas mabilis na mauubos. Tiningnan niya ang madilim na dulo ng kalsada na unti-unting tumatahimik. Tiningnan ang batang babae na sinusubukang pigilan ang kanyang hikbi. Tiningnan ang batang lalaki na matigas ang loob kaysa sa kanyang edad dahil masyadong maaga siyang pinagmalupitan ng mundo at tiningnan ang babaeng iyon na nakaupo pa rin ng tuwid kahit na dapat ay durog na sa loob. Dahan-dahang tumayo si Laila. Tila kinukuha ang huling patak ng lakas mula sa natitirang bahagi. Can you take us another cheap hotel? Mahinang-mahina niyang tanong, halos liparin ng hangin sa gabi. Hindi agad sumagot si Mang Tonyo. Matagal siyang tahimik, sapat na ang katahimikan upang maging isang sangang daan sa pagitan ng pagtatapos ng kanyang tungkulin at ng pag-abot ng tulong na mas malayo kaysa sa karaniwang ginagawa ng karamihan. Alam niyang sa malaking syudad, minsan ang pinakamahirap na bagay ay hindi ang pag-awa sa isang tao, kundi ang pagpapahintulot na ang sarili niyang buhay ay masangkot sa pagdurusa ng isang estranghero. Humarap siya sa mga tahimik na bahay sa eskinita, ang mahinang hikbi ng bata, at ang kamay ni Laila
na nakakapit pa rin sa bag na iyon, tila ito na ang huling bagay na makokontrol niya sa buhay. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita habang ginagamit ang kanyang mga kamay ng unti-unti upang mas maintindihan niya. Ngayong gabi, kayo at ang mga bata. Sa bahay ko muna. Ang pangungusap na iyon ang agad na nagpatigil kay Laila. Napuno ng pag-iingat ang kanyang mga mata ng mabilis. Tila ang pinakamabait na paanyaya sa mundo ay maaari pa ring magtago ng panganib para sa isang taong dumaan na sa pagtataksil ng giyera at kawalan ng pag-asa. Ang mundo na iniwan niya ay nagturo sa kanya na ang pagtitiwala sa maling tao ay maaaring magdulot ng wakas, hindi lamang pagkadismaya. Malinaw na nakita ni Mang Tonyo ang pag-aalinlangan na iyon. Mabilis siyang nagpatuloy sa pinakasimpleng Ingles na kaya niyang sabihin, "Tonight, rest. Tomorrow, we find way." Ang kanyang mga salita ay hindi pino, walang malalaking pangako, walang ugali ng isang taong gustong maging isang tagapagbigay pala. Ang mga ito ay tunog lamang ng isang ordinaryong lalaki na nakita na ang tatlong bata ay hindi dapat gumugol ng kanilang unang gabi sa Pilipinas sa bangketa matapos silang tanggihan ng isang tirahan. At doon mismo, nang walang nakakaalam, ang ilang maikling salita ng paanyaya ay malapit nang magpabago sa isang gabi ng kawalan ng pag-asa upang maging simula ng isang kwento na walang sinuman sa gabing iyon ang mag-iisip na magiging napakalaki. Hindi agad sumagot si Laila pagkatapos marinig ang paanyaya ni Mang Tonyo. Kahit gaano pa katatag at kalumanay ang kanyang boses, kahit wala man lang bahid ng banta sa kanyang mga mata, para sa isang babae na katatakas lang sa giyera kasama ang kanyang mga anak, ang pag-asa at pag-aalinlangan ay madalas na magkasama. Ang mga taong sapat na ang nawala ay hindi na madaling maniniwala, lalo na sa kabaitan mula sa isang estranghero sa panahong pinakawalang pagpipilian siya. Hindi lang siya takot sa panganib mula sa labas, takot siya sa maling desisyon, nag-aalala siya na kung magkamali siya kahit minsan, ang magbabayad ng halaga ay hindi lang siya kundi pati na rin ang tatlong anak na nakatayo sa tabi niya. Malinaw na nakita ni Mang Tonyo ang tingin na iyon. Hindi siya nagmadali, hindi nagpaulit-ulit ng salita upang mapilitan siya. Kinuha lamang niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa ng kanyang damit, binuksan ang bawat larawan sa gallery, at ipinakita sa kanya ang screen. May larawan ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at isang palapag na may tanim na sili at basil sa mga paso sa harap. May larawan ng isang babaeng nasa edad na nagdidilig ng mga halaman sa umaga. May larawan ng isang babaeng estudyante sa universidad na nakangiti ng malapad sa kanyang graduation gown. At may larawan ng isang simpleng hapagkainan na may kanin, clear soup, omelette at pritong mackerel na nakahanda. My wife, my daughter, family, dahan-dahan niyang sinabi habang itinuturo ang bawat larawan. Ang mga larawan na iyon ay hindi maganda, walang pagpapanggap, walang pagtatangka, na gawing mas kapani-paniwala ang kanyang sarili. Ngunit iyon mismo ang nagpakilos sa puso ni Laila ng kakaiba, dahil ang nasa screen ay hindi larawan ng isang taong nagsisikap na magpanggap na mabuti. Ito ay simpleng buhay-bahay ng isang ordinaryong pamilyang Pilipino, isang uri ng buhay na dati ay mayroon din siya bago kinuha ng giyera ang lahat ng isa-isa ng walang pahintulot niya. Muli siyang yumuko upang tingnan ang tatlong anak. Tulog na tulog ang bunso sa kanyang balikat. Namumula ang mata ng gitnang anak na babae at halos hindi na makatayo. Samantalang ang panganay na anak na lalaki ay nanatiling tahimik na nakatayo, tila sinusubukan niyang panatilihing buo ang buong mundo para sa kanyang ina sa abot ng kanyang makakaya. Sa huli, ipinikit ni Laila ang kanyang mga mata ng sandali, tila nagdarasal sa kanyang isip, at pagkatapos ay bahagya siyang tumango. "Only tonight?" Mahinang-mahina niyang tanong. Tumango si Mang Tonyo. "Only tonight. Tomorrow, we find way." Nang gabing iyon, ang parehong berde at dilaw na taxi ay hindi nagdala sa kanya sa isa pang hotel. Sa halip, dahan-dahan itong lumiko palabas ng eskinita, pabalik sa kalsada na mahaba at nililiwanagan ng orange na ilaw ng mga poste, dinaanan ang mga bukas pa ring convenience store, dinaanan ang mga tindahan ng pagkain sa kalsada na nag-iimpake na pagkatapos ng buong araw na pagbebenta. Tahimik pa rin si Laila tulad ng dati, ngunit bahagyang nagbago ang katahimikan na iyon. Puno pa rin ito ng takot, ngunit may nakahalong bagay
na hindi niya lubos na kayang pangalanan, marahil ay isang mahinang ginhawa. Marahil ay isang manipis na hibla ng pag-asa na hindi pa nangangahas na lumiwanag ng sobra dahil sa takot na muling madismaya. May buhay pa rin ang Maynila sa hating gabi, ngunit nang lumiko ang sasakyan patungo sa isang komunidad sa labas ng syudad, unti-unting humina ang ingay ng syudad, napalitan ng tahol ng aso sa malayo, paminsan-minsang pagtakbo ng motorsiklo, at nagkakalat na ilaw mula sa mga balkonahe ng mga bahay sa magkabilang gilid ng kalsada. Ang mga bahay sa iskinita ay hindi marangya. May mga lumang bahay na semento, isang palapag na bahay na kahoy, at maliliit na apartment na pinagdugtong-dugtong ayon sa kanilang kakayahan. Ngunit sa kabila nito, may isang bagay na nagparamdam kay Laila ng kakaiba na hindi maipaliwanag. Hindi ito katiyakang ligtas, ito ay simpleng ordinaryo. At minsan, para sa isang taong tumakas mula sa kaguluhan, ang pagiging ordinaryo mismo ang pinakamahirap hanapin. Sa wakas, ipinarada ni Mang Tonyo ang sasakyan sa harap ng isang maliit, isang palapag na bahay na kahoy. Nakabukas ang mababang gate, tila kakatapos lang maglinis ng bakuran ang may-ari. Ang malambot na dilaw na ilaw ay sumisilip mula sa loob ng bahay. May mga tsinelas na nakahanay sa harap ng pinto. May mahinang tunog ng telebisyon mula sa loob. Ang mahinang amoy ng kanin at pritong bawang ay nananatili sa hangin. Bago pa makapagdesisyon muli si Laila, bumukas ang pinto ng bahay, lumabas ang isang babaeng nasa edad. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt, may patadyong na may disenyong bulaklak at may puting tela na nakasuot sa kanyang balikat. Tila katatapos lang niyang maghugas ng pinggan. Napuno ng pagtataka ang kanyang mukha sa unang saglit nang makita ang kanyang asawa na bumalik ng gabi na kasama ang isang estranghera at 3 pagod na bata. Sinumang tao ay magugulat. Sino sila, tatay? Mahinang tanong niya sa Tagalog. Mabilis na nagpaliwanag si Mang Tonyo. Sa ilang maikling pangungusap, sinabing sinundo niya ang pamilyang ito mula sa airport, dinala sa tirahan, ngunit tinanggihan sila dahil hindi kumpleto ang mga dokumento at deposit. Kasabay nito, nakatayo si Laila na yakap ang kanyang mga anak sa harap ng bahay nang may labis na hiya, tila handang umatras pabalik sa dilim agad kung ipapakita ng may-ari ng bahay ang kahit kaunting pagtutol. Ang babaeng iyon ay si Aling Nena, ang asawa ni Mang Tonyo. Nakikinig siya nang hindi nagsasalita. Ang kanyang unang ekspresyon ay puno pa rin ng mga tanong, ngunit nang tumigil ang kanyang tingin sa gitnang anak na babae na mahigpit na nakayakap sa isang lumang manikang tela, dahan-dahang nagbago ang kanyang ekspresyon. Marumi ang manika, medyo punit at niyakap ng halos lumapat, ngunit alam agad ni Aling Nena na ang bagay na iyon ay hindi lamang laruan. Ito ay isa sa iilang bagay na natitira pa sa isang bata mula sa kanyang dating mundo. Mahinang bumuntong hininga si Aling Nena bago nagsalita ng isang pangungusap. Pasok na muna kayo mga bata, baka mapuyat kayo. Ang salitang iyon ay napakasimple, ngunit para kay Laila, tila may isang taong nagbukas ng pintuan para sa kanyang nakakulong na puso upang muling makahinga. Bahagya siyang yumuko nang hindi niya alam ang sasabihin bukod sa paulit-ulit na thank you sa nanginginig na boses. Sa loob, mas maliit ang bahay kaysa sa larawan sa telepono. Mayroon lamang isang walang laman na sala, isang lumang electric fan, isang mababang kahoy na mesa, isang istante na may mga relihiyosong imahe at tuyong sampagwita, at isang nakatiklop na banig sa sulok. Ang lahat ay malinis, simple, at puno ng bakas ng pang-araw-araw na buhay. Isang ordinaryong buhay na hindi marangya ngunit napakainit, halos paiyakin ng isang taong nawalan ng tahanan sa buong buhay niya. Hindi nagtanong ng higit sa kinakailangan si Aling Nena. Agad siyang pumasok sa kusina, binuksan ang kaldero ng natirang lugaw, nagdagdag ng kaunting tubig, asin, at sibuyas. Pagkatapos ay mabilis itong pinainit muli. Pagkatapos ay binasag niya ang 2 itlog pa upang mas mabusog ang mga bata. Naghanap siya ng maliliit na mangkok, kumuha ng lugaw, isa-isa, hinipan upang lumamig at inilagay sa harap ng bawat bata. Sinubukan ng panganay na anak na lalaki na sabihin ng thank you sa matigas at mahiyain na tono. Kinuha ng gitnang anak na babae ang mangkok, may luha pa rin sa kanyang mga mata. Samantalang ang bunso, nakagigising lang dahil sa amoy ng pagkain,
ay kumain ng gutom na gutom, hanggang sa dahan-dahang haplusin ni Aling Nena ang kanyang likod at mahinang sinabi sa Tagalog, "Dahan-dahan lang, anak, baka mabulunan ka." Tinitigan ni Laila ang tanawing iyon nang tahimik at naramdaman na tila unti-unting nabibiyak ang kanyang dibdib. Mula nang umalis sa bahay, naging maingat siya sa bawat tingin, bawat pangungusap at bawat kamay na lumalapit. Dahil ang isang taong hindi pwedeng magkamali ay walang karapatang magtiwala ng madali. Ngunit ngayong gabi, ang isang estranghera ay hinihipan ang lugaw para sa kanyang mga anak na tila mga tunay na apo. Ang mga kamay na akala niya ay gagamitin lang niya para ipagtanggol ang sarili ay muling ginampanan ang tungkulin ng isang ina sa bahay ng iba. Naglatag si Aling Nena ng banig, naglagay ng manipis na unan at kumuha ng malilinis na kumot para sa mga bata. Binuksan niya ang fan sa mahinang setting at inayos ang mga higaan ng magkakalapit upang magkaroon ng kapanatagan. Nakaupo ng tuwid si Laila, hindi nangahas na magpahinga ang kanyang katawan, tulad ng isang taong nakalimutan na kung ano ang pakiramdam ng kaligtasan, kaya inabutan siya ni Aling Nena ng isang baso ng tubig at dahan-dahang nagsalita, kahit alam niyang hindi mauunawaan ng buo ng kabilang panig ang bawat salita. "Huwag kang matakot, dito walang mananakit sa inyo." Ang ordinaryong pangungusap na iyon ang siyang naging sanhi upang umiyak si Laila sa unang pagkakataon. Nang tahimik, hindi siya malakas na humikbi. Hindi niya ibinuhos ang lahat ng kanyang sakit, kundi tahimik lamang na lumuha, tulad ng isang taong matagal nang pinasa ng lahat at ngayon lang nakarinig ng salitang ligtas mula sa isang tao nang walang anumang kondisyon. Halos alauna na ng madaling araw. Tahimik ang buong bahay, naiwan lamang ang mahinang tunog ng fan at ang dahan-dahang regular na paghinga ng mga bata sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Umupo si Mang Tonyo sa maliit na kahoy na mesa sa kabilang sulok ng silid, nakatingin sa tanawin ng ina at ng kanyang 3 anak na dahan-dahang natutulog sa banig sa kanyang bahay. At may isang bagay sa kanyang puso na unti-unting lumilinaw. Ang gabing ito ay maaaring isa lamang gabi, tulad ng sinabi niya. Ngunit anuman ang mangyari bukas, kahit papaano, ang 3 batang ito ay makakatulog sa isang lugar kung saan walang sinumang muling magtataboy sa kanila sa hating gabi. At marahil, para sa isang taong katatakas lang sa impyerno ng gyera, hindi lang iyon ang pagbibigay ng tulugan, kundi ang pagbibigay ng unang senyales na ang mundong ito ay hindi pa lubos na malupit sa kanila. At sa katahimikan ng unang gabing iyon, ang pinakamababang tiwala ay dahan-dahang nagsimulang mabuo kasama ang isang bagong araw na magdadala sa 2 pamilya ng mas malayo kaysa sa inaakala ng sinuman. Unti-unting sumilip ang liwanag ng umaga sa mga butas ng kahoy sa bintana na parang manipis na guhit sa sahig ng bahay. Ang tahol ng manok sa malayo ay humalo sa tunog ng unang motorsiklo sa eskinita at ang mahinang amoy ng bagong lutong kanin ay lumutang mula sa kusina. Para sa bahay na ito, isa lamang itong ordinaryong umaga. Isang umaga kung saan ang mga tao ay kailangang bumangon para magtrabaho, magwalis ng bakuran, magluto ng kanin at isipin ang mga gastusin sa bagong araw. Ngunit para kay Laila at sa kanyang 3 anak, ito ang unang umaga sa loob ng maraming linggo na nagising sila ng walang sirena, walang pagyanig mula sa pagsabog at walang sinumang sumisigaw na tumakas agad. Ang bunso ang unang nagmulat ng mata. Tahimik siyang nakahiga ng ilang sandali, tila hindi pa rin sigurado kung saan siya nagising. Ang kulay puting kisame ng kahoy sa itaas ay hindi pansamantalang tolda, hindi airport, hindi sasakyang pampubliko na umuuga sa kalsada ng pagtakas. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid at automatikong lumapit sa kanyang ina. "Mama?" Mahinang-mahina niyang tanong. "Nasa bahay na tayo?" Ang tanong na iyon ang nagpainit sa labi ni Laila hanggang sa sumakit dahil ang salitang bahay ay hindi na madali para sa kanila. Ang bahay ay hindi lamang bubong, hindi lamang pader, hindi lamang pintuan na nakakandado. Ang bahay ay isang pakiramdam na may naghihintay sa loob, na may mga bagay na nakalagay sa dati nitong pwesto, na may pamilyar na tunog, na may katiyakan na kung saan ka natulog kagabi, doon ka pa rin gigising ngayong umaga. Ngunit kinuha ng gyera ang lahat ng mga kahulugan na iyon mula sa kanya.
Ang nakakagulat ay sa maliit na bahay na kahoy na ito ng mga estranghero, naramdaman agad ng maliit na bata ang pakiramdam na iyon. Dahan-dahang hinaplos ni Laila ang buhok ng kanyang anak at hindi direktang sumagot. Hinila lamang niya ito at dahan-dahang niyakap, tila ginagamit ang init bilang paliwanag. Sa bawat pagkakataon na gumuho ang buhay sa harap ng kanilang mga mata, ang isang ina ay madalas na walang sapat na magagandang salita upang pagalingin ang kanyang mga anak. Ngunit minsan, ang isang yakap na hindi pa nabibiyak ay maaaring ang tanging sagot na natitira. Hindi nagtagal, unti-unting nagising ang dalawa pang bata. Tiningnan ng gitnang anak na babae ang banig, kumot, fan, at bintana nang nagtataka bago tumigil ang kanyang tingin sa isang mangkok na stainless steel sa isang maliit na mesa kung saan may nakahandang hiwa-hiwang prutas. Agad na umupo ang panganay na anak na lalaki ayon sa ugali ng isang bata na sinasanay ang sarili na maging maingat sa lahat. Tumingin siya sa kanyang ina bago tumingin sa paligid ng bahay upang suriin ang sitwasyon, ngunit nang marinig ang tunog ng kawali mula sa kusina at ang mahinang ubo ng isang babae na gising na ng maaga, bahagyang bumaba ang tensyon sa kanyang mga mata. Lumabas si Aling Nena mula sa kusina na may dalang platong omelette, mainit na kanin at isang piling ng saba, saing. Hindi siya nagpakita ng malaking pagtanggap. Wala siyang marangyang salita. Ngumiti lang siya, tulad ng isang miyembro ng pamilya at bahagyang tumango bilang senyales na kumain muna. Sa kulturang Pilipino, maraming pag-aalala ang hindi direktang sinasabi, ngunit madalas itong nakalagay sa plato ng kanin, sa mainit na sabaw, sa isang baso ng malamig na tubig, sa mga simpleng pangungusap tulad ng, "Nakakain ka na ba?" At ngayong umaga, naiintindihan ni Laila iyon nang hindi na kailangan ng pagsalin. Napakahiya pa rin ng mga bata, ngunit sa huli, nanalo ang gutom sa pagkaasiwa. Unti-unti silang lumapit at umupo sa mesa. Tiningnan ng gitnang anak na babae ang omelette sa harap niya nang nag-aalinlangan bago kinuha ang kutsara. Tahimik na kumain ang bunso ng buong puso, kaya napangiti si Aling Nena. Samantalang ang panganay na anak na lalaki ay madalas pa ring tinitingnan ang kanyang ina, tila hindi siya lubos na magpapahinga hanggang sasabihin ng kanyang ina na maayos na ang lahat. Dahan-dahang umupo si Laila. Sinubukan niyang magpasalamat muli sa Ingles, ngunit ang damdamin sa kanyang puso ay masyadong komplikado upang maipahayag ng buo. Ang pasasalamat at pagkaasiwa ay magkahalo, halos hindi na mapaghiwalay. Hindi siya sanay na maging pasanin ng sinuman. Bago ang giyera, mayroon siyang bahay, trabaho, isang buhay na sapat upang mapalaki ang kanyang mga anak mag-isa. Kaya ang pag-upo at pagtanggap ng almusal sa bahay ng isang estranghero ay masakit ng tahimik dahil ipinapaalala nito sa kanya kung gaano kalaki ang nawala sa kanya. Tila nabasa ni Aling Nena ang pakiramdam na iyon, kaya dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa mesa at nagsalita sa Tagalog ng simple, "Kailangan ng mga bata kumain muna, iba na lang mamaya." Hindi man lubos na naiintindihan ni Laila ang lahat ng salita, ngunit ang kahulugan ng pangungusap na iyon ay buong-buo na umabot sa kanyang puso. Hindi ito tulong na ginagawa lamang. Ito ay pakikipagkapwa-tao sa isang taong nasa problema. At ang bagay na iyon ay napakahalaga, halos paiyakin muli siya. Pagkatapos ng almusal, bumalik si Mang Tonyo mula sa pamimili sa kanto. May dala siyang ilang plastic bag. Sa loob ay may mga karton ng gatas, tinapay, murang segunda manong t-shirt ng mga bata mula sa palengke, 3 pares ng tsinelas at maliliit na pangangailangan. Inilagay niya ang lahat sa sahig ng walang pagpapanggap at sinabi kay Aling Nena na, "Hindi ko alam kung sapat ang mga ito, pero sige, kunin na lang muna. Hindi bababat may pamalit ang mga bata." Agad na umiling si Laila nang nagulat. "No, too much. No." Dali-dali siyang tumanggi ayon sa instinct dahil habang mas marami siyang natatanggap, lalo niyang nararamdaman na wala siyang maibabalik. Ngunit bahagyang ngumiti lang si Mang Tonyo tulad ng isang taong ayaw siyang pahirapan. "Children need clothes, need shoes." Dahan-dahan niyang sinabi sa Ingles na alam niya, "It's okay." Sinubukan ng gitnang anak na babae ang bagong pares ng tsinelas at yumuko upang tingnan ang kanyang mga paa ng ilang sandali bago tumingala at nagbigay ng maliit na ngiti, ang kanyang unang ngiti mula nang dumating sa Pilipinas. Napakababaw ng ngiti na iyon,
tulad ng unang sinag ng araw pagkatapos ng mahabang ulan, ngunit agad nitong binago ang atmosfera sa bahay. Tumingin si Aling Nena at napangiti rin, samantalang bahagyang iniharap ni Mang Tonyo ang kanyang mukha tulad ng isang taong ayaw makita ng sinuman kung gaano siya kalalim na naantig. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ng umagang iyon ay hindi ang bagong tsinelas o ang mainit na pagkain sa mesa, kundi ang pagkuha ni Mang Tonyo ng kanyang telepono upang makipag-ugnayan sa mga tao. Hindi niya nakita na tapos na ang kanyang tungkulin pagkatapos niyang magbigay ng tirahan para sa isang gabi dahil sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niyang kung hahayaan niya ang inang ito at ang kanyang 3 anak na harapin ang malaking syudad ng walang impormasyon, walang matatakbuhan, at walang alam sa sistema, ang kabaitan kagabi ay maaaring maging isang maikling pahinga lamang bago sila muling durugin ng pagdurusa. Tinawagan niya ang isang matandang kaibigan na dati nagmamaneho ng sasakyang naghahatid ng tulong para sa isang foundation na tumutulong sa mga dayuhan. Tinawagan niya ang isang kakilala na marunong magsalita ng Ingles. Tinawagan niya upang tingnan kung mayroong mga sentro ng tulong na tumatanggap ng mga ganitong kaso. Habang nakikipag-usap, nagsalita siya habang naglalakad palabas ng bahay. Ang kanyang boses ay hindi tunog ng isang taong gumagawa ng malaking bagay. Tunog ito ng isang ordinaryong lalaki na nagsisikap humanap ng paraan upang makaligtas ang iba mula sa agarang problema sa harap nila. Tinitigan ni Laila ang tanawing iyon nang halos hindi makapaniwala. Akala niya, ang makaligtas at makarating sa Pilipinas ay halos isang himala na. Ngunit ngayon, nagsisimula siyang makita na ang mga himala ay hindi palaging nagmumula sa malalaking pangyayari. Minsan, ito ay nagmumula sa isang lalaking nasa edad na hindi pumayag na matapos ang usapan sa pamamagitan lamang ng panandaliang pahinga at nagmumula rin sa isang babaeng Pilipino na hindi nagtanong ng marami ngunit agad na nagluto ng mas maraming kanin nang makita niyang gutom ang mga bata. Nang umaga, nakatanggap si Mang Tonyo ng kaunting magandang balita. Bumalik siya sa bahay na may seryoso ngunit may pag-asang mukha. Mayroon, sabi niya kay Laila sa maikling Ingles. Center, Help Foreign Family, we go today. Natigilan si Laila sandali. Hindi siya nangahas na masyadong magsaya dahil tinuruan na siya ng buhay na ang pag-asa na masyadong mabilis pinaniwalaan ay madalas na pinakamasakit. Ngunit sa kabila nito, may isang bagay sa kanyang puso na muling gumalaw. Hindi bababa sa ngayon, ang nasa harap niya ay hindi na puro dilim. Nagsisimula na itong magkaroon ng malabong daan, pangalan ng lugar, may nakakaalam ng daan, at may isang taong handang maghatid sa kanya doon. Kaya't ang umagang iyon ay hindi lamang umaga pagkatapos ng isang gabing nakaligtas. Naging ito ang unang umaga kung saan nagsimulang magkaroon ng tunay na hugis ang tulong. Isang umaga kung saan nabusog ang mga bata. Isang umaga kung saan ang bahay ng isang estranghero ay naging pansamantalang kanlungan ng puso, at isang umaga kung saan unang naramdaman ni Laila sa loob ng maraming buwan na hindi na niya kailangang lumaban ng mag-isa sa bagong lupaing ito. Matapos maayos na maipakete ang iilang mahahalagang gamit sa isang bag, muling isinakay ni Mang Tonyo si Laila at ang kanyang mga anak sa sasakyan. Ang sikat ng araw ng umaga sa Maynila ay sumilaw sa mga bubong ng bahay at mga kable sa ibabaw ng eskinita, kaya't ang lahat ay tila mas maliwanag kaysa noong gabing nakaraos. Ngunit para kay Laila, ang liwanag ay hindi agad nagpadali sa lahat. Ginawa lang nitong mas malinaw sa kanya na nasa isang malaki at hindi pamilyar na syudad siya na maraming kalsada, maraming tao, maraming gusali, ngunit wala sa mga iyon ang kanya kahit kaunti. Sa kabila nito, ang pagkakaupo sa parehong sasakyan ay kakaibang nagpakalma sa kanyang puso kaysa noong gabing nakaraan. Marahil ang kaligtasan ay hindi laging nagmumula sa isang lugar, kundi nagmumula sa katotohanan na sa isang hindi tiyak na mundo, mayroon pa ring ilang mukha na maaari nating pagkatiwalaan na hindi tayo iiwan sa gitna ng daan. Tahimik pa ring nagmaneho si Mang Tonyo tulad ng dati. Mahigpit ang hawak niya sa manibela. Hindi siya nagbigay ng huwad na pag-aliw o malalaking pangako. Nagmaneho lang siya pasulong, tulad ng isang taong tunay na desidido na dalhin ang inang ito at ang kanyang 3 anak sa isang mas ligtas na lugar. Tahimik na nakaupo ang panganay na anak na lalaki sa harap,
sa upuan ng pasahero. Nagsimula siyang mangahas na tumingin sa labas ng bintana ng mas madalas, tila natututo na ang Maynila ay hindi lamang puro kaguluhan o traffic jam, kundi mayroon ding mga tindahan ng prutas sa gilid ng kalsada, may mga nagtitinda na nakasuot ng apron na tumatawag ng customer, may mga prele na naglalakad at tumatanggap ng limos sa harap ng palengke, at may mga Pilipinong estudyante na nakasuot ng puti at asul na uniforme na nagtatawanan sa bangketa. Ang gitnang anak na babae ay nakayakap pa rin sa kanyang manikang tela sa kanyang kandungan, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi na kasing tensyonado tulad kagabi. Takot pa rin siya, kinakabahan pa rin, ngunit nagsisimula na siyang mangahas na sumilip sa mga tindahan ng tinapay at makulay na karatula sa magkabilang gilid ng kalsada. Ang bunso ay tulog gising, nakasandal sa kanyang ina, unti-unting nagtitiwala. Sa kalagitnaan ng biyahe, lumingon ang panganay na anak na lalaki kay Mang Tonyo sa rear-view mirror bago dahan-dahang nagtanong sa kanyang Ingles na medyo matigas pa, "You help us." Why? Ang tanong na iyon ay hindi lamang kuryosidad ng isang bata. Ito ay tanong ng isang maliit na tao na katuturo lang ng buhay na ang tulong ay hindi laging kusang dumarating at hindi laging mabait ang mundo nang walang dahilan. Natigilan si Mang Tonyo ng ilang sandali. Hindi siya masyadong palasalita, hindi sanay magpaliwanag ng malalaking bagay sa magagandang salita. Ngunit sa huli, maikli siyang sumagot sa sarili niyang paraan, "Because one day, maybe my family need help too." Ang sagot na iyon ay napakasimple, halos hindi akma sa kanyang ginagawa, ngunit kakaibang puno ng kahulugan. Tumahimik ang bata, marahil ay hindi pa niya lubos na naiintindihan ang mundo, ngunit kahit paano, agad niyang naiintindihan ang isang bagay, ang ilang tao ay tumutulong sa iba hindi dahil gusto nilang maging mahalaga, kundi dahil alam nilang walang sinumang tao ang sapat na sigurado na isang araw ay hindi sila babagsak at mangangailangan din ng tulong mula sa iba. Huminto ang taxi sa isang lugar na mas siksik. Lumang gusali ng opisina, nakahalili ng mga row house at mga karatula sa Tagalog na nakahanay sa kalsada. Dinala sila ni Mang Tonyo sa isang sentro ng tulong para sa mga dayuhan sa Maynila. Hindi malaki o formal ang gusaling iyon upang katakutan. Ito ay isang ordinaryong gusali na may karatula sa harap ng pasukan, isang maliit na mesa para sa pagtanggap, isang dahan-dahang umiikot na fan at 4 na plastik na upuan na nakahanay para sa mga naghihintay. Ngunit may isang atmosfera na naiiba sa maraming lugar na nadaanan ni Laila. Dito, walang mabilis na paghuhusga sa mga mata ng mga tao. Lumapit ang isang babaeng volunteer na staff para bumati sa kanila. Marunong siyang magsalita ng Ingles, ng sapat, upang hindi maputol ang usapan tulad ng dati. Inanyayahan niya silang umupo. Inabutan ng tubig ang mga bata muna at pagkatapos ay kalmadong nagsimulang magtanong isa-isa. Hindi nagtatanong na tila naghahanap ng kamalian, kundi nagtatanong na tila nagsisikap na pagkabit-kabitin ang mga nakakalat na piraso upang muling magkaroon ng hugis. Nakikinig si Laila ng may pag-iingat, ngunit nang makita niyang ang bawat tanong ay hindi humantong sa pagtanggi, hindi nagtapos sa pag-iling tulad kagabi, dahan-dahan siyang bumuntong hininga. Ang pagkakaroon lamang ng isang taong nagpapaliwanag ng malinaw kung ano ang susunod na hakbang, ano ang kailangang gawin una at huli, anong uri ng pansamantalang tirahan ang posible, at paano aalagaan ang mga bata sa pangunahing paraan, ay nagparamdam sa kanyang matagal ng nawasak na puso na tila mayroon na namang lupa na pwedeng apakan. Ang mga taong tumakas hanggang sa halos maubusan ng lakas ay hindi laging nangangailangan ng malalaking himala. Kadalasan, kailangan lang nila ng isang taong hindi nagsasabing, "Subukan natin," kundi nagsasabing, "Ito ang susunod na daan." Habang sinusuri ng volunteer ang mga dokumento at kinokoordinahan ang tirahan, hindi lamang tumayo ng walang ginagawa si Mang Tonyo. Lumakad siya upang kausapin ang isa pang lalaki na tila isang field officer. Ipinaliwanag pa ang sitwasyon ni Laila at nagtanong kung may iba pa siyang matutulungan bukod sa pagpapasa ng mga dokumento. Hindi niya alam ang lahat ng sistemang ito, ngunit hindi siya nag-atubiling magmukhang ignorante, magtanong muli, maglaan ng oras upang matiyak na ang inang ito
at ang kanyang 3 anak ay hindi mawawala muli sa mga puwang ng sistema kung saan madaling nahuhulog ang mahihirap, dayuhan at mga walang magawa. Samantala, humingi ng pahintulot ang isa pang batang volunteer na kuna ng larawan si Mang Tonyo at Laila. Sinabi niya na gusto niyang ikuwento ito sa pahina ng network upang humingi ng tulong para sa damit ng mga bata, mga mahahalagang gamit at panimulang gastusin. Bahagyang nagulat si Mang Tonyo. Hindi siya tumutulong sa sinuman upang purihin siya. Isa lamang siyang taong naghahanap buhay na kagabi ay ayaw dumaan lamang sa pagdurusa ng iba. Ngunit tiningnan siya ni Laila at bahagyang tumango. Tila lubos niyang naiintindihan na minsan ang pagpapahintulot na makita ng mundo ang kahinaan at kahihiyan ay ang tanging pintuan na maaaring magdala ng tulong sa kanyang mga anak. Kaya't kinuha ang larawang iyon ng simple. Walang magandang backdrop, walang pagpapanggap. Isa lamang lalaking taxi driver na nasa edad na nakatayo sa tabi ng kanyang berde at dilaw na sasakyan, isang babaeng Iranian na buhat-buhat ang kanyang bunsong anak, ang 2 pang bata ay nakatayo ng magkakalapit. Puno pa rin ng pagod ang mukha ng lahat, ngunit sa pagod na iyon ay nagsisimula ng mayroong bagay na hindi nakatulad kagabi. Ito ay ang malabong liwanag ng isang taong hindi pa alam kung gaano kaganda ang kinabukasan, ngunit nakita na niya na hindi isinara ng dilim ang lahat ng daan. Nang maipasa ang larawan at maikling kwento sa online, isang maliit na paggalaw ang nagsimulang mangyari nang mas mabilis kaysa sa inaasahan ng sinuman. Ang ilan ay nagpadala ng mensahe na mayroon silang mga damit ng bata na handa. Ang ilan ay nag-alok ng tulong para sa gatas at mga pangangailangan. Ang ilan ay nagsabing may kakilala silang interpreter na marunong magsalita ng Farsi. Ang ilan ay gustong tumulong sa gastos sa paglalakbay. Ang ilan ay nag-type lang ng salamat na mayroon pa ring mga taong tulad nito. Ngunit kahit na ito ay mga mensahe lamang sa screen, mayroon pa rin itong napakalaking kahulugan para sa isang taong matagal nang nanatili sa mundong puno ng mga saradong pintuan. Nang hapon, ipinahayag ng sentro ang balita na nagpatahimik sa buong silid ng sandali. May pansamantalang tirahan para kay Laila at sa kanyang mga anak nang hindi bababa sa 1 buwan, kasama ang pangunahing tulong sa mga dokumento at paunang koordinasyon. Hindi ito permanenteng bahay, hindi ito isang perpektong bagong buhay, hindi nito ibinabalik ang kanyang asawa, hindi nito agad binubura ang mga larawan ng giyera mula sa alaala ng 3 bata. Ngunit para sa isang taong kagabi ay nakatayo pa rin sa harap ng lumang tirahan kasama ang huling pakete ng crackers sa kanyang kamay. Ang balitang ito ay sapat na upang maging sanhi upang manginig si Laila na may pasanin ng buong mundo. Tahimik na nakaupo si Laila ng ilang sandali, tila hindi pa rin nangangahas na maniwala na ang salitang may tirahan na ay tunay na nangangahulugang siya bago muling bumagsak ang luha. Hindi siya umiyak dahil natapos na ang lahat, kundi umiyak dahil sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi na lubos na madilim ang kinabukasan. Ang gitnang anak na babae ay lumingon sa kanyang ina nang nagulat bago dahan-dahang ipinaliwanag ng volunteer nang nakangiti na, "Okay lang po, masaya lang si Mama." Nakatayo si Mang Tonyo nang hindi kalayuan, tahimik na nakatingin sa tanawin. Hindi siya malakas na ngumiti. Hindi siya nagpakita ng pagmamalaki. Bumuntong hininga lamang siya ng mahaba, tulad ng isang taong sa wakas ay alam na ang isang desisyon kagabi ay hindi nagtapos sa pagbibigay ng tulugan, kundi naging tulay upang dalhin ang isang tao sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. At sa maliit na eskinita na ito at ordinaryong sentro sa Maynila, ang kwento ng isang inang Iranian at isang Pilipinong taxi driver ay nagsisimula nang lumayo pa sa 2 kanto lamang, kasama ang pag-asa na nagsisimulang magkaroon ng hugis sa unang pagkakataon sa puso ng lahat ng naroon. Matapos makumpirma ang pansamantalang tirahan, hindi agad bumuti ang buhay ni Laila at ng kanyang mga anak tulad ng sa isang kwento na nagtatapos sa pangungusap na at sila ay namuhay ng maligaya magpakailanman. Dahil ang totoong buhay ay hindi kailanman ganoon kabait. Kumpleto pa rin ang mga problema. Kailangan pa ring hintayin ang koordinasyon ng mga dokumento. Ang buhay sa ibang bansa ay puno pa rin ng kawalan ng katiyakan. Ang tanong tungkol sa kanyang asawa ay isang sugat pa rin na walang makasagot.
At ang tatlong bata ay mayroon pa ring anino ng takot sa kanilang mga mata. Ngunit sa kabila nito, isang mahalagang bagay ang nangyari na. Ito ay mula sa gabing wala man lang tulugan, ngayon ay mayroon na silang tirahan ng hindi bababa sa isang buwan, mayroong nakikinig, mayroong tumutulong mag-isip ng susunod na hakbang, at mayroon ng kinabukasan na hindi na kasing dilim tulad ng dati. Ang pansamantalang tirahan sa sentro ay hindi marangya. Ito ay isang ordinaryong gusali, isang maliit, malinis na silid na may 2 bunk bed, isang lumang kahoy na mesa, isang electric fan, at isang maliit na bintana na nakatanaw sa mga puno at sementong bakod sa labas. Ngunit mayroon itong isang bagay na mas mahalaga. Mayroon itong pintuan na nakakandado mula sa loob, isang sulok para sa mga bata upang ilagay ang kanilang mga gamit, malilinis na kumot, at isang pakiramdam na halos nakalimutan na ni Laila kung ano ang hitsura. Ang pakiramdam na ngayong gabi, hindi bababasa. Hindi siya itataboy palabas sa hating gabi muli. Sa unang gabi sa bagong tirahan, napakabilis na nakatulog ang bunsong anak. Tila kakaintindi lang ng kanyang katawan na hindi na nito kailangang magbantay sa lahat ng oras. Maingat na inilagay ng gitnang anak na babae ang kanyang lumang manikang tela sa tabi ng kanyang unan bago mahinang nagtanong sa kanyang ina kung maaari pa ba silang manatili doon kinabukasan. Tiningnan ni Laila ang kanyang anak at sumagot sa boses na mas matatag kaysa sa nakaraang mga araw. Oo, anak. Kahit na may limitasyon pa rin ang sagot na iyon, para sa isang bata, ang salitang manatili pa rin bukas ay halos katumbas na ng isang himala. Tungkol naman sa panganay na anak na lalaki, kahit na hindi pa siya lubos na nakakapagpahinga, ng gabing iyon ay hindi na siya bumabangon ng maraming beses sa hating gabi tulad ng dati. Mas mahaba at tuloy-tuloy ang kanyang tulog kaysa dati at iyon mismo ang isang maliit na senyales na nagsisimula ng maniwala ang isang bata na hindi na niya kailangang maging isang sundalong nagbabantay sa kanyang pamilya sa bawat segundo. Sa mga sumunod na araw, ang kabaitan na nagsimula kay Mang Tonyo ng gabing iyon ay unti-unting lumaganap ng tahimik sa paraan na madalas makita sa lipunang Pilipino. Maraming Pilipino ang hindi nagsasalita ng malalaking salita tungkol sa pagiging makatao sa harap ng kamera, ngunit sa totoong buhay, madalas silang tumutulong sa isa't isa sa pamamagitan ng simpleng pagkilos, paglalagay ng isang sako ng bigas, pagbibigay ng mga karton ng gatas sa mga bata, pagtatanong kung mayroon pang kailangan, higit pa sa pagpapahayag na sila ay mabuting tao. Sa sentro ng tulong, dahan-dahang nagsimulang dumating ang mga donasyon. Ang mga damit ng bata na iba't ibang laki ay maayos na nakatiklop sa mga kahon. Ang mga personal na gamit tulad ng sabon, toothpaste, tuwalya, medyas, tsinelas at maliliit na snacks para sa mga bata ay patuloy na ipinapadala. Ang ilan ay bago, ang ilan ay segunda mano na nilabhan ng malinis, pinlantsa ng maayos, at inilagay sa bag ng may intensyon na tila ipinapadala sa isang kamag-anak, hindi sa isang estranghero. Si Aling Nena mismo ay madalas dumalaw. Minsan nagdadala siya ng pinritong saging sa isang bag. Minsan nagdadala siya ng homemade, adobo at kanin. Minsan din ay dumadalaw lang siya para makipag-usap sa mga volunteer at tinitingnan ang mga bata na naglalaro ng may malumanay na tingin. Hindi siya masyadong marunong magsalita ng Ingles, ngunit ang kanyang pag-aalaga ay hindi kailanman nangailangan ng pagsalin. Inaayos niya ang laylayan ng damit ng bata. Dahan-dahang ginagansilyo ang buhok ng batang babae, pinupunasan ang gilid ng bibig ng bunso pagkatapos uminom ng gatas. Ang maliliit na bagay na iyon ay unti-unting naipon hanggang sa maging isang malalim na damdamin ng pagkakaugnay kaysa sa karaniwang tulong. Si Mang Tonyo rin ay laging dumadalaw sa mga araw na hindi siya nagmamaneho. Hindi siya nagpapanggap na isang tagapagbigay pala. Hindi siya kailanman nagtanong kung gaano siya pinupuri ng mga tao. Hindi niya kailanman ikinuwento ang sarili upang magmukhang mahalaga. Nakaupo lamang siya doon, bumibili ng prutas na dala. Nagdadala ng mga coloring book para sa mga bata o sinasamahan si Laila upang makipag-ugnayan sa mga dokumento kung kailangan ng sentro ng tulong sa paglalakbay. Habang maaaring tingnan ng mga tagalabas na tumutulong siya sa isang pamilya, sa katotohanan, ang kanilang relasyon ay tahimik na lumilipat sa ibang antas. Hindi lamang ito isang taong tumutulong at ang isa ay tumatanggap,
kundi ang buhay ng bawat panig ay nagsisimula nang magkaroon ng bakas ng isa't isa sa loob. Ang gitnang anak na babae ay kapansin-pansing nagbago sa panahong iyon. Mula sa isang bata na dati maingat sa bawat tunog at mahigpit na nakayakap sa kanyang manika, na tila ito na lang ang natitira sa kanya, nagsimula siyang magkaroon ng interes sa mga colored pencil, nagsimulang makipaglaro sa ibang mga bata, sa sentro, at buong pagmamalaking nagsalita ng kanyang unang salitang Tagalog. Ang salitang iyon ay, salamat. Madalas niya itong sabihin kaya minsan ay napatawa ang mga volunteer dahil kahit sino ang mag-abot sa kanya ng tubig, snack o tumulong magtali ng kanyang sapatos, magmamano siya tulad ng mga bata at sasabihin ang salitang iyon nang malinaw, tila isang bata ang muling natututo na sa mundong ito ay mayroon pa ring magagandang bagay na maaaring tanggapin ng may magaan na puso. Ang panganay na anak na lalaki ay unti-unting nagtanong muli tulad ng ordinaryong bata. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa mga bus sa Maynila, nagtanong kung bakit naghuhubad ng sapatos ang mga Pilipino bago umakyat ng bahay, nagtanong kung bakit madalas kumakanta ng videoke ang mga tao, at nagtanong kung anong kanta ang tumutugtog mula sa telepono ng volunteer. Ang mga tanong na ito ay maaaring maliit para sa iba, ngunit para kay Laila, napakalaki nito kaya halos maiyak siya. Dahil bago iyon, ang kanyang anak na lalaki ay walang sapat na puwang upang magtanong tungkol sa mundo. Ang tanging puwang niya ay ang maging maingat sa panganib. At ngayon, dahan-dahang pinapayagan ng batang iyon ang kanyang sarili na maging bata muli. Tungkol naman kay Laila mismo, kahit hindi pa kailanman nawala ang kalungkutan tungkol sa kanyang asawa, nagsimula siyang gumawa ng maliliit na bagay na nagparamdam sa kanya na hindi lamang siya isang tagatanggap ng tulong mula sa mundo. Nagboluntaryo siya na magtupi ng mga donasyong damit, tumulong maghugas ng mga baso sa sentro, tumulong magbantay ng maliliit na bata ng ibang pamilya, kapag kailangan ng ina ng mga bata na makipag-usap para sa mga dokumento. At isang araw, nang malaman ng volunteer na dati siyang may tailoring shop, may isang naghanap ng maliit na segunda manong makinang panahi para subukan niya. Sa unang pagkakataon na muling nahawakan ng mga daliri ni Laila ang tela at ginabayan ito sa ilalim ng karayom ng makina, matagal siyang natigilan hanggang sa hindi na nangahas magsalita ang mga nasa paligid niya. Ang mahinang tunog ng makina sa maliit na silid ay hindi lamang tunog ng isang gawaing nagsisimula, kundi ito ang tunog ng bahagi ng kanyang buhay na matagal nang nagyelo dahil sa gyera ay unti-unting muling gumagalaw ng maingat. Hindi lamang siya nagtahi ng damit dahil gusto niyang magtrabaho, kundi tinatahi niya ang ilang punit sa kanyang puso ng sabay-sabay. Isang linggo, dumalaw si Mang Tonyo at Aling Nena dala ang prutas, pritong manok at isang bagong drawing book. Mabilis na tumakbo ang mga bata sa kanilang dalawa sa paraan na hindi maaaring nangyari sa unang pagkakataon. Mahigpit na niyakap ng bunso ang binti ni Mang Tonyo hanggang sa mapatawa siya. Nagmamadaling kinuha ng gitnang anak na babae ang isang piraso ng papel upang ipakita. Ito ay larawan ng isang maliit na bahay na may isang puno, isang babae, 3 bata at isang lalaki na nakasuot ng dilaw na kamiseta na nakatayo sa harap ng bahay. "Who is this?" Nakangiting tanong ng isang volunteer. Buong pagmamalaking sumagot ang batang babae, "Taxi uncle." Bahagyang napatawa ang buong silid. Ngunit kailangan ni Mang Tonyo na iharap ang kanyang mukha sa ibang direksyon dahil biglang uminit ang kanyang mga mata nang hindi niya namalayan. Walang pasasalamat na mas dakila kaysa sa isang bata na dati takot sa lahat na ngayon ay iginuhit ka sa larawan ng isang ligtas na lugar sa kanyang puso. Tiningnan din ni Laila ang larawan na iyon at isang tiyak na pag-unawa ang unti-unting lumilinaw sa kanyang puso. Ang ginawa ni Mang Tonyo at Aling Nena ay hindi natapos sa pagbibigay ng tirahan, pagkain o paghatid sa sentro ng tulong. Ang ibinigay nila ay mas malalim pa. Unti-unti nilang inaayos ang halos ganap na nawasak ng gyera, ang paniniwala ng mga bata na mayroon pa ring mababait na matatanda sa mundong ito at ang paniniwala ng isang ina na ang kanyang mga anak ay maaari pa ring lumaki nang hindi kailangang maalala ang mga tao bilang banta. Sa panahong iyon, nagsimulang magbago ang kwento mula sa pagkaligtas upang magkaroon ng buhay at mula sa pagtanggap ng tulong
upang unti-unting muling makabangon ang pananampalataya. Nang walang nakakaalam na ang lumalago sa gitna ng pagiging ordinaryo at tahimik na kabaitan ng mga taong ito ay magdadala sa kanila sa isang mas malalim at nakakaantig na sandali sa dulo ng kuwentong ito. Maraming buwan ang lumipas, isang maliit na pagtitipon ang idinaos sa sentro ng tulong sa isang ordinaryong silid. Mayroong iilang lobo, 2 o 3 plastik na mesa at isang malaking papel na may nakasulat na salitang hope na simpleng nakakabit sa dingding. Inanyayahan si Mang Tonyo at Aling Nena na dumalo sa pagtitipon. Nang pumasok sila, agad na tumakbo ang 3 anak ni Laila sa kanila. Tila sila ay pamilya na matagal nang naghihintay. Nakatayo si Laila sa harap, mahigpit na nakahawak sa isang maliit na piraso ng papel. Kahit na hindi pa perpekto ang kanyang Ingles, agad na tumahimik ang buong silid nang nagsimula siyang magsalita. The day I arrived in the Philippines, I was not just afraid of poverty. I was not just afraid of having no home, but I was afraid that this world would no longer have heart for one another. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses bago siya lumingon kay Mang Tonyo. But one man made my children sleep on the first night without crying. He did not just give one night's bed. He gave a reason that this world is still safe enough for 3 children to grow up. Tahimik ang buong silid. Tahimik na pinunasan ni Aling Nena ang kanyang luha. Yumuko si Mang Tonyo, tulad ng isang taong hindi alam kung paano tatanggapin ang napakalaking damdamin na iyon. At sa sandali ng katahimikan na iyon, lumabas ang gitnang anak na babae upang tumayo sa tabi ng kanyang ina. Ginawa ang kilos ng mano, nakakatuto lang niya mula sa mga Pilipino at malinaw na nagsalita, "Salamat po, Kuya Taxi." Nagpalakpakan ang lahat ng sabay-sabay, ngunit higit sa tunog na iyon ay mayroong isang katotohanan na laging mas malakas. Minsan ang mundo ay hindi nagbabago dahil sa malalaking tao, kundi nagbabago dahil sa isang ordinaryong tao na pinili na hindi dumaan lamang sa pagdurusa ng iba. At iyon mismo ang nagawa upang si Laila at ang kanyang 3 anak ay hindi lamang nakaligtas kundi muling nabawi ang kanilang pagkatao.